Ang kapurihan ay sa Diyos po. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos na buhay. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At the same time, magbigay din po tayo ng paglilinaw sa bawat komento po ninyo. Basahin po natin ito, no? Ito ang sinasabi. Hindi lang 10 utos ang kautosan ni Kristo. Puro ka 10 utos. Kapag tinanong ka kung tinutupad mo ba ang ika-4 na utos, iba ang isasagot mo. Tuparin mo muna ang Sabat sa ika-7 araw, saka kami maniniwala sa iyo. Alam niyo po dito sa ating pag-aaral po, kapag po ang Diyos ang nagsalita, yun ang ating paniniwalaan. At sa bawat nagsasabi ng ganitong mga bagay, dapat talaga po tinutupad. Ngayon, kung tinatanong po ninyo ako, patungkol po diyan sa Sabat na yan, natuparin. Diba? Ang sinabi doon, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Pang-4 po ito, di ba? Yan pong 10 utos yan, lahat po tutuparin, hindi pwedeng isa laang. Di ba? Sa 10 utos na yan, kung tinatanong po niyo ako, parang iniisip niyo, ay para sa Israel lang yan. Yan po ay para sa lahat ng tao. Israel ka man o hindi ka lahing Israel, makita mo yung kagandahan ng kautusan ng Diyos. Makakabuti ito sa iyo at sa akin. Ngayon, ilinaw ko po sa inyo. Di ba't pa nga, pag sinasabi doon sa kautusan, kapag lumabag ka sa isa, nilalabag mo na lahat yun. Basahin natin yung sinabi ni Santiago, no? Sa 2:10 na Santiago. Ang tumupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa, sa mga ito ay lumalabag na rin sa buong kautusan. So, malinaw po diyan nakalagay, ang tumutupad sa buong kautusan. So, ibig sabihin, kailangan talaga tutuparin ang buong kautusan. Ngunit, yung salitang pero, kapag naman lumabag ka sa isa, nilalabag mo na rin ang buong kautusan. So, meaning, dito po sa inyong komento, no, ating ilinaw. Ano ba ibig sabihin ng Sabat? Ito po yung panahon na kung saan ay magkaroon ka ng dedikasyon sa Panginoon. Magkaroon ka ng panahon sa Kanya. Magpasalamat, magkaroon ka ng pagpupuri, di ba? Magbigay ka ng kaluguran. Sa panahon ni Kristo, tinuruan ang mga Israelita na hindi lang araw ng Sabat, kundi araw-araw na sila ay magkaroon ng pagtitipon sa templo at magbigay ng papuri sa Diyos. So, yun ang ibinibigay na kung saan ay maintindihan natin. At sinasabi yan ni Kristo, siya ang Panginoon ng Sabat. Kaya maintindihan natin na yung 10 utos, kapag tinutupad natin, ang Diyos Ama ang nalulugod. No? O ngayon, pag tinanong mo sa akin na ipangili ng araw ng Sabat, ibig sabihin, hindi lang po ako sa isang araw nagkakaroon ng dedikasyon sa Panginoon, kundi araw-araw magkakaroon ka ng pagtupad sa kanyang kautusan. Di ba? So, ibig sabihin diyan, ating isa-summarize na yung dalawang bagay na makikita natin doon sa 10 utos, ito po yun. Basahin po natin sa mga kasulatan. Ito po yung nakasulat sa dito po sa 22:37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Meaning, nariyan na po yung Sabat. Di ba? Yan po ang pinapakita diyan, di ba, doon sa 10 utos. Makikita natin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang luluhod sa ibang Diyos. Di ba? Huwag mong babanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, doon sa ika-4, ipangilin mo, natututo kang magmahal sa Diyos. Ibig sabihin, gaganapin mo talaga ang araw ng Sabat. Kasi doon mo pinapakita na mahal mo ang Diyos. O ito naman ang pangalawa. Doon sa sinasabi naman po sa 38. Ito ang dakila at pangunang utos. So, malinaw po sa atin. Sa 39, at ang pangalaway katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So yun po. Ibig sabihin, kahit pala yun ay nasa mga kasulatan po ng mga Israelita, pero kung tinutupad din natin, ang Diyos ang naluluwalhati. Ano po? Kaya sinasabi yan ni Pablo, hindi po para
para sa Israel lang yun. Hindi po. Di ba si Pablo, para makita natin, itinuturo ito pati sa mga hindi Hudyo para maintindihan natin. So puntahan natin ang talatang iyon na magbibigay sa atin ng linaw. Sa Roma 13:9, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So yan po ang nating nailinaw sa komentong ito. So ibig sabihin po, yung 10 utos ay nasasakop na po yung mga bagay na pinapatupad ng Diyos. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, please like and subscribe to our channel. Sa Diyos po ang papuri. Amen.